ang frost o yelo, ulan naman ang nagbabadya ngayon sa lugar. Zai Feniza, ikwento mo. Abalang-abala si Mang Johnny sa paggagawa ng kanal malapit sa kanyang tirahan. Kailangan na kasi niya itong tapusin bilang paghahanda sa nababadyang buhos ng ulan. Ayaw na raw kasi niyang maulit pa ang dinanas nila nung mag-landslide sa kanilang lugar noong nakaraang taon. Parang domino ang nangyari. Tinulak yung lahat yung bahay dito. Yung mga 6 na bahay bumaba eh. Isa lamang si Mang Johnny sa mga puspusang naghahanda para sa paparating na ulan. Babala kasi ng Pag-asa, posibleng magdulot ng landslide ang cold front na may dalang ulan. Kaya maging mga estudyante, isinailalim na rin sa rescue training. Magagamit natin itong mga volunteers na itong mga estudyante. Hindi lang naman kasi sa kwanto, hindi lang naman sa pagtulong. Magagamit rin nila sa sariling pamilya nila. Pero ang iba tila hindi alintana ang peligro. Kahit madalas mag-landslide dito sa Benguet, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan, tuloy pa rin ang ilang residente sa pagtayo ng kanilang mga tirahan sa bundok, kahit pa maaring maging mapanganib ito. Hindi pa man gaanong umuulan ngayon, mas mabuti na raw na maging maagap para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Baguio, Zai Feniza, News 5. Hindi lang kapaligiran at mga kalsada ang napipinsala sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa Albay. Unti-unti na ring nawawalan ng makakain at kabuhayan ang mga residente roon. May live update mula sa Legazpi, si Romel Lopez. Romel? Labing-siyam na araw na nga yung walang patid na pag-ulan dito sa lalawigan ng Albay at sa buong Kabigulan. Pero ayon na rin sa Pag-asa, maaari pa itong magpatuloy hanggang sa pagtatapos ng linggo. Pero yung mga residente, umaaray na sa patuloy na pagsama ng panahon. Walang patid pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa Albay. Patuloy ang pag-apaw at pagragasa ng mga ilog. Pero kung may lubos na naapektuhan, ito ay ang mga residenteng wala nang magawa sa patuloy pa rin pagsama ng panahon. Lalo na yung mga nasa malalayong lugar, gaya na lang ni Aling Nympha na hindi pa rin makapalaot para mangisda dahil sa lakas ng alon. Walang maano dito, walang trabaho dito kasi maulan. Yan, wala ditong pagkain. Maging ang hipag niya na si Norlinda, talbos na lang ng kamote ang kinakain. Wala po kami makakain. Yung mga bata na, ang mga anak ko, wala talaga kami makakain. Hirap na hirap ako. Pero kahit papaano, may handa pa rin mga tumulong. Kaya naman labis ang tuwa ni Nympha nang makatanggap ng tulong nahang pagkakataon. Cheryl, dito nga sa lungsod ng Legazpi ay wala pa ring patig yung pag-ulan. Ayon naman sa tala ng Office of the Civil Defense Region 5, umaabot na sa 88 million pesos yung iniiwan nitong pinsala sa larangan ng infrastruktura, partikular na doon sa ating mga kakasadahan. At 17 million pesos naman yung iniiwan nitong pinsala sa sektor ng agrikultura, kung saan 15 million pesos dito galing sa lalawigan ng Albay. Pero Cheryl, asahan na daw na yung mga figures na yan lalaki pa sa patuloy na pagsama ng panahon. Cheryl, yan muna pinakahuling pangyayari mula pa rin dito sa lalawigan ng Albay. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Romel Lopez. Bukod sa Hilaga at Silangan Luzon, tutubukin rin ng pag-ulan ng iba pang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Sa Kalakang, Maynila, asahan ng mahinang pag-ulan at katamtamang lakas ng hangin. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan at pag-ulan ng ibang bahagi ng Luzon. Sa Katimugang Luzon at ilang parte ng Kabisayaan, magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At tulad po ng Maynila, bahagyang maulap ang Mindanao na may mahinang pag-ulan. Paalala po ng Pag-asa, huwag nang pumalaot ang mga mangingisda sa Hilaga at Silangan Luzon dahil sa malalakas na alon. Hinihinalang hold-upper patay matapos makaengkwentro ng mga pulis. Isang lalaki patay din matapos mabaril ng sospek na umagaw sa kanyang motorsiklo at tricycle na baklas matapos bumangga sa isang SUV. Ang aksyon sa mga lansangan sa report ni Joey Villarama. Tagtad ng bala ang katawan ng hinihinalang hold-upper na ito matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. Natsempohan ng mga pulis ang pang-hold up ng lalaki sa isang babae sa kanto ng P. Margal at Lacson Avenue. Sinubukan pang tumakas at magpaputok ng sospek kaya pinagbabaril siya ng mga pulis. Na-recover mula sa di pa nakikilalang sospek ang pera at cellphone ng biktima. Patay naman ang isang lalaki matapos barilin sa dibdib sa barangay Pinagbuhatan, Pasig kaninang madaling araw.
Hinala ng mga pulis, biktima ang lalaki ng agaw motor. Kwento ng mga nakakita, may isang lalaking naka-helmet ang nagtayo ng nakatagilid na motor at pinaharurot ito. Nang umalis ang lalaki, saka lang nila nakita ang bangkay. Nakalas na ang tricycle na ito matapos umalpok sa isang SUV kaninang madaling araw sa Quirino Highway, Quezon City. Sa lakas ng pagkakabangga, tumalsik ang dalawang sakay ng tricycle. Diit naman ang driver ng SUV, tama ang pwesto niya at ang tricycle ang paggewang-gewang na sumalubong sa kanya. Agad namang isinugod sa ospital ang mga sugatan habang inaalam pa kung sino ang kakasuhan sa aksidente. Joey Villarama, News 5. Nabuhayan ng loob si Lauro Vizconde na makakamit din niya ang hustisya para sa kanyang pamilya. Patuloy kasing nadadagdagan na ang mga sumasabi sa Zamora Solis. Walk for Justice. Ito ang naging aksyon ni Lauro Vizconde at ng grupo Volunteers Against Crime and Corruption o VACC kaninang umaga. Layon nitong ipakita ang kanilang pagkadismaya sa naging desisyon ng mataas na hukuman na palayain ang mga akusado sa Vizconde case. Nilakad nila ang kahabaan ng Padre Faura at sandaling tumigil sa harap ng Korte Suprema. Parang nawala na ako na lakas ng loob na ipaglaban yung paghanap ng katotohanan. Pero napakaraming tao sumusuporta, kaya ako siguro hindi titigil, kaya hindi na lumalabas ang katotohanan at tunay na hustisya. Kasama sa paglalakad nila Mang Lauro, ang whistleblower na si Mary Rose Badong, dating AFP General Raimundo Jarque at si dating Vice Presidente Chofisto Gingona. Si Gingona ang kalihim ng Department of Justice o DOJ nung dinidinig ang kaso ng Vizconde sa mababang hukuman. Hanggang ngayon, nakakatiyak pa rin daw siya sa salaysay ni Jessica Alfaro. Yung paniwala ko na si Jessica Alfaro was a credible witness. Hinoproblema rin ngayon ni Mang Lauro ang pagsilip ng DOJ sa kanyang abogado na si Attorney Persida Acosta. Ayon kay Acosta, sa 15 taon niya sa PAW, ngayon lang daw kinestyon ng DOJ ang kakayanan niya bilang hepe ng PAW. Pero ipinagtanggol ni Mang Lauro ang kanyang abogado. To respect the findings of the PRC, may tenure sila. Iginiit naman ni Acosta na nararapat siyang manatili sa Public Attorney's Office. Ang tanging body, constitutional body, na meron kapangyarihang magbigay ng opinion tungkol sa mga personal matters, qualification standards, kung ano yung mga eligibility, ay ang Civil Service Commission lang. Batas na sana ay tumuldok sa pagpatay sa pamilya ni Mang Lauro. Kawalan ng hustisya, ito ang idinidiin ng grupo ni Lauro Vizconde sa naging hatol ng Korte Suprema at patuloy daw nilang kakalampagin ang mataas na hukuman hanggang makamit ang katarungang ipinagkait sa kanila. Eliza Zamora Solis, News 5. Isang eroplanong may sakay na higit sa 100 mga pasahero bumagsak sa Iran. At pasyalan po natin ang isang hotel sa China na tila nangyayakap sa gitna ng matinding lamig. Yan at iba pa sa Aksyon Abroad ni Faye Tobias. Hindi bababa sa 70 ang patay habang nasa 30 naman ang sugatan nang mag-crash ang isang eroplano ng Iran Air sa northwestern Iran. Papunta sa ng Urumiye, galing Tehran ang nasabing eroplano. Sinisi ang nangyari sa matinding snow at hamog sa lugar. Nagpatayo na ng elevated walkway sa West Germany para tulungan ang mga residenteng makatawid sa binahang mga kalsada. Ang pagbaha ay dulot ng malakas na ulan at natunaw ng mga yelo. Lalo namang tumaas ang baha sa Thailand. Tuloy isinantabi na lang muna ang mga motorsiklo at mga bangka na lang ang ipinasada. Mga inanod at lumulubog na bangka naman ang eksenang bubulaga sa Australia. Lumala kasi ang baha dito matapos bumuhos ang ulan noong Sabado at umapaw muli ang mga ilog. Kanselado ang may 200 flights sa Texas dahil sa muling pagbuhos ng snow. Inaasahang aabot sa 4 inches ang kapal ng snow sa mga kalsada doon. Naantala rin ang biyahe ng halos 50 tren at 2 eroplano sa India dahil sa matinding lamig na umaabot na sa 2 hanggang 5 degrees Celsius. Para hindi manginig sa lamig dito sa Capsule Hotel sa China manuluyan, aakalaing mga locker lang ang kwarto pero kumpleto ang gamit. Ang halaga ng kwarto sa unang 1 oras, 28 yuan o katumbas ng 185 pesos. Faye Tobias, News 5.
Showbiz action naman tayo. May naiisip raw ng mga pakulo si Leyte Representative Lucy Torres Gomez para makahikayat ng mga turista sa kanyang probinsya. Kung ano, sagutin mo, MJ Marfori. Kakalorga pa lang ng 2011, pero si Leyte Congresswoman Lucy Torres Gomez abala na. Inaprubahan na kasi ng Philippine Tourism Authority ang hiling niyang 15 million pesos para ma-develop ang turismo sa Leyte. It's a shame because the district is beautiful. I remember when Chris was there during the campaign, when we were riding along the coast. She said, ang ganda ng distrito, para siyang Amor Solo painting. Siyempre, naka-standby para tumulong sa kanya ang asawang si Richard. With the 15 million, she plans to put up a zip line, a jetty, and at least one parang pang wakeboarding. Abala rin ang mag-asawa sa pagtulong sa mga nabiktima ng landslide sa kalapit na St. Bernard. St. Bernard's about 120 kilometers away from Ormoc City. And meron isang grupo na tumutulong sa amin na para magbigay ng food packs. Umaksyon na rin daw sila sa kasong tax evasion laban kay Goma. The matter is with the DOJ already, and I trust naman in the system. I believe that it will be resolved fairly and on its merits. Sa usapang showbiz naman, looking forward na gumawa ng pelikula ngayong taon, si Goma. I'd love to do a movie with Mega, and alam ko matagal na siya hindi nakagawa ng movie, and maybe a comeback love story would be a good material. Siguro we'll just have to wait for a good script. Si Lucy naman hanggang hosting lang muna. Pero ang talagang kine-excite niya ang kanilang all-girls vacation sa January 23. Yes, it should be fun. It should be fun. It will be my first time to go on a trip with just girlfriends. MJ Marfori, News 5. Susunod sa aksyon, mga bumibiyahe sa SLEX, kumukonti na raw dahil sa taas ng toll fee. Philippine football team may bago na raw coach. Dating Briton coach ng Azcals, sumama raw ang loob. At makisaya sa swimming contest na nagyayalong balon sa China sa Makata Super Video! Sarap mag-relax. Sarap mag-decaf. Nescafe Decaf.